Magandang hapon po sa ating lahat. So, pumasok na po ang lahat at sama-sama po tayo magpuri. Sige po, tumayo na po ang lahat para simulan po ang ating gawain. Ayan, sige. Magkamustahan tayo ngayong hapon na ito. So, kamustahin nyo naman ang mga katabi ninyo. Ilan lang pala tayo. So, ayan. So, we're here para magpuri kay Lord and sama-sama tayong magpupuri, magpapasalamat para sa hapon na ito. So, let's pray. Father God in heaven, Lord, thank you, Lord, sa hapon na ito, Lord, na pinagkanaw po ninyo sa bawat buhay na naririto, Lord. Tunay, O Lord, na sinagot nila, O Lord, ang paanyaya po ninyo, O Lord, para po sa kanila, O Lord. Hindi sadya, O Lord, na naparito lamang po sila, O Lord, bagkos, O Lord, dinala niyo po sila, O Lord, sa iglesia ito ng bagkos, O Lord, meron po kayong nais na iparating pong mensahe para sa bawat buhay ng bawat isa, O Lord. Tunay, O Lord, sa gawain po namin, O Lord, kayo nga po, Lord, ang may taas at maluwalhati at madakila. Sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. Say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. I am pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I am blessed beyond the curse, for His promise will endure. This joy gonna be my strength. Though the sorrow will last for the night, His joy come with this morning. I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord.
yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Yeah. La 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 la. Amen. Amen. I know you rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. I believe. My shame is taken away. My pain is sealed in His name. I believe. I believe. I raise a banner. My Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. I believe. My shame has taken away. My pain is sealed in His name. I believe. I believe. I raise the banner, 'cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. 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 My burden, I rise with you. I'm dancing on this mountain now to see your kingdom come. My Redeemer lives. 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 Yes, Lord. Thank you, God, O Lord.
Thank you, Father. Tunay, O Lord, sa hapon na ito, Lord, tunay, O Lord, napangawakan po namin, O Lord, ang iyong pong mga pangako na binitawan para sa amin, O Lord. Tunay, O Lord, na manahan ka sa bawat buhay ng bawat isa. We know, Lord, there's something, O Lord, na meron pong nakastore para po sa amin. And sa lahat po ng paghihintay po namin, we know, O Lord, na lagi ka po namin kasama. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still and know you are God. Rest my soul in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still and know you are God. Find rest my soul in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the
oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still and know you are God. And I will be still and know you are God. And I will be still and know you are God. Worship at your throne, whisper my own love song. With all my heart I sing, for you my dad and king. I live for all my days to put a smile on your face. And when we finally meet, it would be for eternity. Know how wide you open up your arms when I need your love. How far you would come if ever I was lost. You said that all you feel for me is undying love, that you show me through the cross. Oh, I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. Be with you.
at your throne. Whisper my own love song. With all my heart I sing. For you, my dad and king. I live for all my days to put a smile on your face. When we will finally meet, it will be for eternity. No, how wide you open up your arms when I need your love. How far you would come if ever I was lost. You said that you feel for me. It's undying love that you show me through the cross. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. Be with you. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. Be with you. You know how wide you open up your arms when I need your love, and how far you would come if ever I was lost. You said that you will feel for me. This undying love that you show me through the cross. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. Be with you. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. Be with you. Thank you, Father, Lord, sa hapon na ito, Lord. Tunay, O Lord, sa amin pong patuloy na gawain po, Lord. Tunay na malulhati, may taas lamang niyo pong ngalan. Sa iyo po, O Lord, ang pinakamataas na pupuri, pagsamba. At tunay, O Lord, na malulhati ang iyo pong ngalan, O Lord. Sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus, lahat ay magsasabi ng Amen.
Yan, blessed afternoon sa lahat. So, tayo po ay umikot at magbatian po tayo. The light of the world glows in the night for all to see that we belong to God's holy family, to live in the light we're meant to be. We call the light of the world glows in the night for all to see that we belong to God's holy family, to live in the light, to live in the light, to live in the light we're meant to be. Parang mainit nga, no? Anyway, good afternoon po sa inyo lahat. Good afternoon. Good afternoon. Kuya, good afternoon. Ano pangalan mo, kuya? Isa na namang Aaron. Aaron. Mali ang pagkakarinig, sorry. Cancel. Ano spelling? E-R-O-L? Double R. Errol. Jack lang. Welcome, Kuya Errol, dito sa ating church. Sino po nag-invite sa inyo? Tita Alma? Okay. Welcome, Kuya Errol. Taga dito ka lang ba dito, Kuya Errol? Ilang taon ka na? 16. Okay, mga kaidaran mo sila. Sino ba mga kaidaran niya? Wala. Kasi ito mga to, mga 17, 18, 19 na to mga to. Pero hindi naman nagkakalayo. Amen. So ngayon, bago tayo dumako sa... Ayoko sana magpa-activity. Kaso, alam kong gusto nyo eh. Alam kong yun yung hinahanap-hanap nyo eh. Pero dako muna tayo sa ating offering. Binati nyo na ba si Kuya Errol? Ha? Sinong nakipagkamay sa'yo, Kuya Errol? Lahat sila? Sure ka? Mamaya tatanungin ko kayo, ha? Okay. Sige. So, dako muna tayo sa ating offering. Alright. So, meron ba kayong mga cellphone? May mga cellphone? May mga Bible ba ang cellphone ninyo? Okay. So, punta tayo sa Deuteronomy chapter 16, verses 17. Deuteronomy chapter 16, verse 17. Sige, punta niyo yung Bible nyo. Para hindi lang ako yung magbabasa. Deuteronomy chapter 16, verse 17. Nandiyan na ba? Sigaw kayo ng hooray pag nandyan na. Okay na si Kuya Arel? Okay na si Pastor Mark? Wala kang cellphone? Wala kang cellphone, Yuri? Cellphone, JR? Ay. Meron, Bible lang wala. Dito, okay na kayo? Hindi mo kayo sumigaw ng hooray eh. Hooray. Meron mga walang kain eh. Okay. So, sabay-sabay nating basahin, Deuteronomy 16, verse 17, kahit English, kahit Tagalog, basta sabay-sabay nating basahin, okay? In 1, 2, 3, go. Each of you must bring a gift in proportion to the way the Lord your God has blessed you. Ulitin natin.
1, 2, 3, go. Each of you must bring a gift in proportion to the way the Lord your God has blessed you. Sino dito ang pinagpapala ni Lord? Taas ang kamay. Amen. Lahat naman tayo pinagpapala ni Lord, tama? So ano ang ibig sabihin ng Deuteronomy 16:17? Ha? Magdala, magbigay, pabalik kay Lord kung paano niya tayo pinagpala. So ibig sabihin, nevertheless of how God blessed us, dapat ay binabalik natin sa Panginoon yung pagpapala na ibinigay niya sa atin. Amen? Hindi lang si Lord ang may kayang mag-bless sa atin. We can bless God as well sa pamamagitan ng mga bagay na ipinagkaloob niya sa atin. Amen? So kung meron kayong mga natanggap na blessing mula kay Lord, kahit konti, kahit marami, kahit sapat lang sa buhay natin, wag po natin ipagkait na ibalik po ito sa ating Panginoon through our offering, through our tithes and offering. Amen? Malinaw ang Deuteronomy 16:17? Amen. Sige po, tayo po lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat, Lord, for this wonderful afternoon, Panginoon, na binigay niyo sa amin. Lalong-lalo na, Panginoon, sa magandang panahon na kami po, Lord God, ay nakapag-youth service muli, Panginoon, sa araw nito. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy niyo po kaming samahan. At dalangin namin, Lord, that all the blessings that you have given us, Panginoon, may we give it back to you, Lord God, wholeheartedly, nang hindi po napipilitan, Panginoon, at nang nararapat sa inyo, Lord God, ang mga pagpapalang ito. Dalangin namin, Father, na sa lahat, Lord, ng ibibigay namin, sa offering namin sa oras na to, Lord God, may you bless this, Father, so you can bless, Panginoon, yung mga bagay, Lord God, na dapat marating or dapat ma-bless, Lord God, ng offering namin ito, Lord God. Especially our church, may you continue to bless us, may continue to bless this church, Panginoon, so we can bless others as well. Hallelujah. Maraming salamat, Lord. Kayo po ang aming itinataas, pinupuri sa mga blessings, sa mga offering namin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. I can contain it. Akapela muna tayo. So much you gotta give it away. Your love's taught me to live now. You are more than enough for me. So blessed, I can't contain it. So much you gotta give it away. Your love's taught me to live now. You are more than enough of me. Palakpakan naman natin si Lord. Yes. Napakagaling mo, Ate Giselle. Ha? Wala nang tutugtog. Pwede pala mag-acapella eh. Amen. Sige. Bago tayo dumako sa ating message, tayo muna tayong lahat. Let's clear the tables. Let's clear the chairs. Punta sa pader. At magkaroon muna tayo ng maikling icebreaker. Okay, punta kayo dito sa harap. Ay. Dito pala kayo, dito kayo sa harap. Tapos harap kayo doon. Dito ka, Kuya Errol. Tabi ka sa kanila. Harap kayo dito sa akin. Hindi ka sasama, Kuya Mark? Pastor Mark, di ka sasama? Maganda to. Ha? Picture na kagad. Okay. Maikling icebreaker lang to. And this is part of, si Jared? Si Jared, si Lay. Sama na kayo. Sama na kayo. Okay. So, since tungkol sa worship, ang topic natin for today, connect natin sa worship. Ano yung unang praise natin kanina? Trading my sorrows. Di ba yung trading my sorrows, may action yun? Ano yung trading my sorrows? My trading my sorrows. Sorrows. Paano yung sickness? Paano yung sickness?
Ha? Kanan pa rin? Talaga ba? Ah, pag ganun lang ba yan? Okay. Okay. So ngayon, ang gagawin natin, pila kayo ng payu. Isang line lang. Pila kayo ng payu. Harap kayo sa akin. Tapos pila kayo ng payu. Isang ano lang, isang line lang pero payu. U ang letter U. Yan, okay. So ilalaroin natin is Hepe Pore. Hepe Pore. Pero ang gagawin nyo, sorrows, sickness, yes Lord. Okay? Tatlo ha? Hindi niya papaikutin. Sorrow, sickness, yes Lord. Okay? Sunod-sunod yan ha? Nagets mo Kuya Aaron? Sorrow, sickness, sorrow ang kaliwa, kanan ang sickness, tapos yes Lord, it's either sa kamay, kanan kaliwa. Okay? Ulitin? Nagets ba? Nagets? Okay, unahin natin. Trial tayo. 3, 2, 1, go. Sorrow. Ulit nga. Hindi ka nakikinig. Sige, kanan kasi. Most of the people are right-handed. Sorry, kaliwete kasi ako eh. Kanan. Sorrow, sickness, yes Lord. Yung yes Lord, kahit anong kamay, kaliwa o kanan. Okay? Isa pa. Pag ganun. 1, 2, 3, go. Sorrow. Sickness. Yes, Lord. Sorrow. Sickness. Yes, Lord. Sorrow. Mali. Tanggal ka na. Ulit. Sorrow nga kanan. Ikaw yung... Okay. Isa pa ha? Sorrow, kanan, sickness, kaliwa. 1, 2, 3, go. Sorrow. Sickness. Yes, Lord. Sorrow. Sickness, kaliwa. Sickness, kaliwa. Kaliwa. Yan. Sickness. Tanggal ka na. Nagets na? Yes. Kailangan pagtapat ng mic, mabilisan. Okay? Madali lang to. Maniwala kayo sa akin. Madali lang to. Aabot tayo ng alas 4. Joke lang. Okay. Ano na to ha? Game na. Wait lang. Ba't wala si Jared? Halika nga dito. Alam mo, hayaan mo yung mga nasa online. Dapat nandito kayo eh. Okay. Nakuha mo? Hindi. Ulitin natin. Sorrow. Sorry, kaliwete din kasi ito. Sorrow, sickness, yes Lord. Kahit anong kamay sa yes Lord. Okay? 1, 2, 3, go. Sorrow. Sickness. Sorrow. Sickness. Yes, Lord. Sorrow. Tinatawag niya si Zorro. Okay. Okay na. Ano na to ha? Game na to. Ang mananalo dito may prize. May prize kay Kuya Arel. May prize to kay Kuya Arel. Okay. Sige. 1, 2. Alauna. Alas 2. Alas 3. Go. Sorrow. Sickness. Sorrow. Tanggal. Ano ba yan, Pastor Mark? Sorrow, sickness, yes, Lord. Okay. Dito tayo. 1, 2, 3. Sorrow, sickness, yes, Lord. In 3, 2, 1, go. Sorrow. Sickness. Yes, Lord. Sorrow. Sickness. Sorrow. Sickness. Wait lang nga. Sorrow. Ano yun? Parang nagbato. Sorrow, ganyan. Diyos ko na. Sorrow. Para ka lang may pinalo eh. Isa pa. 1, 2, 3, go. Sorrow. Sickness. Sorrow. Sickness. Sick. Mali. Ano ba yan? Sorrow, sickness, yes, Lord. Okay, 1, 2, 3. Sorrow, sickness, yes, Lord. In 3, 2, 1, go. Sorrow. Sickness. Yes, Lord. Sorrow.
Sickness. Sorrow ka pa, ha? Sorrow. Okay. Tanggal. Ano, JR, upo ka muna. Sorrow, sickness, yes, Lord. In 3, 2, 1, go. Sorrow. Sickness. Yes, Lord. Sorrow. Sickness. Yes, Lord. Sorrow. Sickness. Yes, Lord. Sorrow. Sorrow. Ah, mali. Sickness na. Okay lang yan, Kuya Errol. Upo ka muna. Okay, compress. Ito mas mabilis na ako, ha? Okay. Sorrow. Ang sakit ng mata ko, ha? Sorrow, sickness, yes, Lord. In 3, 2, 1, go. Sorrow. Sickness. Yes, Lord. 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 Sorrow. Mali! Kala mo, ha? Okay, game. Compress. Usog ka dito, ano? Katleya. Usog. Yan, okay, game. Sorrow, sickness, yes, Lord. In 3, 2, 1, go. Sorrow. Sickness. Yes, Lord. Sorrow. Sickness. Yes, Lord. Sorrow. Sickness. Yes, Lord. Sorrow. Sickness. Yes. Ah! Sorrow, sickness, yes, Lord. Yes, Lord. Okay. Game. Naku, mukhang mananalo si Yuri dito. Sorrow, sickness, yes, Lord. In 3, 2, 1, go. Sorrow. Sickness. Yes, Lord. 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 Ay, ba't ang bagal? Take your time. Saba, ha? Mas mabilis. Intro. In 3, 2, 1, sorrow, sickness, yes, Lord. Sorrow. Sickness. Yes, Lord. Sorrow. Sickness. Yes, Lord. Sorrow. Sickness. Yes, Lord. Sorrow. Sickness. Yes, Lord. Sorrow. Wait lang. Sorrow. Sickness. Okay, game. Mas mabilis, ha? Mas mabilis. 1, 2, 3, go. Sorrow. Sickness. Yes, Lord. Sorrow. Mali na daw. Ah, tama. Okay. Sorry. Pinapakaba lang. Okay. 1. Sorrow, sickness. Game na. Sorrow, sickness, yes, Lord. In 3, 2, 1, go. Sorrow. Sickness. Ay, mali. Okay. Maling kamay. Thank you, Kuya Lay. Sorrow, kanan. Sickness, kaliwa. Yes, Lord. Kanan. All right. Either hand, sorry. Ganun pa rin. Wala namang binago. Okay. Sorrow, sickness, yes, Lord. In 3, 2, 1, go. Sorrow. Sickness. Yes, Lord. Sorrow. Sickness. Yes, Lord. Sorrow. Mali. Sasabihin mo sana, sickness, ha? Upo. Okay. Okay, so 3 na lang kayo. Ang gagawin natin, unahin natin yes, Lord. Pabaliktad, ha? Yes, Lord, sickness, sorrow. Okay? Yes, Lord, sickness, sorrow. Same hand pa rin. Pinabaliktad lang natin. Kanina, sorrow, sickness. Yes, Lord. Ngayon, yes, Lord, sorrow, sickness. Ay, yes, Lord, sickness, sorrow. Yes, Lord, sickness, sorrow. Okay? Yes, Lord, sickness, sorrow. Okay? In 3, 2, 1, at mabagal lang, ha? Para magets nyo. 3, 2, 1, go. Yes, Lord, sickness, sorrow. Yes, Lord. Sickness. Sorrow. Yes, Lord. Tama ka naman. Oh. Kabado. Okay. Alright. Yes, Lord, sickness, sorrow. In 3, 2, 1, go. Yes, Lord. Sickness. Sorrow. Yes, Lord. Sickness. Mali. Ang bagal na nga eh.
Isang hi, Renzo. Hi, Renzo. Okay, since dalawa na lang kayo, yes, Lord, sickness, sorrow. Okay? Pero talikod kayo sa isa't isa. Yan. Yes, Lord, sickness, sorrow. Huwag nga kayo dyan. At lamig-lamig. Gusto kayo dito. Mali. Sickness sa kaliwa. Ha? Gusto ko yung ano ni ano. Hindi niya alam yung left and right. Okay. Sorrow. Yes, Lord, sickness, sorrow. In 3, 2, 1. Go. Yes, Lord. Sickness. Sorrow. Yes. Okay. So, mali ako. Sorry. Yes, Lord, sickness, sorrow. In 3, 2, 1, go. Yes, Lord. Sickness. Sorrow. Yes, Lord. Sickness. Sorrow. Ah! Panalo si Kuya Jared. Palapakan niyo naman si Kuya Jared. Palapakan natin si Kuya Jared. Sabi, sayang. Nagdalawang isip. Ano yung sinabi niya? Ano sinabi? Sorrow, sickness. Okay, sige po, tayo po lahat ay mag-settle down. Ayusin natin yung mga upuan. By force. Okay. Kuya Jared, kunin mo yung pakipe mo kay Kuya Arel. Okay, tayo po muna ay umupo. Umupo ng maayos. At tayo po ay makikinig na ng salita ng Diyos. We will listen to Word of God. Ano bang ibig sabihin ng tema natin, ng topic natin today na worship while waiting? Ay, ayaw nyo sa harapan? Compress kayo dito sa harap para malamig, para natatamaan kayo ng aircon. Punta kayo dito sa harap. Yan. Punta kayo dito sa harap. Yan. Okay? Ready na ang lahat? Ready na kayo? Ready na? Okay, palapan natin si Lord sa buhay ni Ate Joanne. Walang magagawa yung woo niya. Wala kang pakapiyan, ha? Ano? Sayang. Wala, ganun talaga. Wala, ganun talaga. Papakape naman kayo kung sumama sana kayo kahapon sa di naka two-piece chicken sana kayo ng 2 araw. Di meron na tayo mga pakpak mga kapatid. So anyway, magandang araw at hapon sa inyo, even sa ating mga online viewers, magandang araw din sa inyo. And patuloy po tayo sa ating gawain sa ating Panginoon. And I'm very glad that today is kahit pa paano maaliwalas ang panahon. And we are grateful for that. Sa mga nakaraang araw din at tayo po ay nakapagpatuyo na finally ng ating mga labada. And nakapasok tayo sa mga schools and offices ng tuyo. Kasi parang for the past weeks, lahat tayo talagang nagkakaroon ng struggle in terms of transportation, paano tayo papasok, paano tayo uuwi. So last week yata, maaga kami pinauwi from office kasi nga dire-diretso parang halos magdamag na malakas ang ulan. So totoo nga talagang may baha, matindi ang baha. So imagine from Novaliches to Makati, na usual na travel ko lang is 1 hour to 1.5 hours. Inabot ako ng 2.5 hours sa biyahe ko pa lang yon. Because of yung traffic, at the same time, dahil nga may areas na baha. So, yun yung mga naging challenge sa akin. And yes, late ako nung araw na yon. For the first time this year. So, imagine mo, ang tagal kong iningatan. Sabi ko, Lord, tagal kong iningatan to. Pero, sige, i-let go na natin yung mga bagay na wala na tayong control. So, let's move on. So, tayo po ay dinala ng ating Panginoon sa Habakkuk, chapter 3, verses 17 to 18.
So ating pong basahin ang mensahe ng ating Panginoon. Mula sa chapter 17, bagamat di namumunga ang puno ng igos at hindi rin namumunga ang mga ubas, kahit na maantala ang pamumunga ng olibo at walang anihin sa mga bukirin, kahit na mamatay lahat ang mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Purihin ang ating Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong salita. At Lord, patuloy po kami nagsusumiksik, Panginoon, sa iyong presensya. And Lord, pagkaluban mo kami, Lord, ng iyong karunungan. At Lord, ito po ay ang mensahe na tunay na magbibigay ng transformation sa aming mga buhay. And Lord, patuloy ka mangusap, Panginoon, sa pamagitan ng iyong salita, sa iyong paggamit sa aming, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na hindi lang po kami ang ma-inspire, kundi, Panginoon, sa lahat mga tao, O Diyos, na makakarinig pa po ng iyong salita, and maging, Panginoon, ng iyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Dalangin din namin maghatid ito na pag-asa sa amin, and even, Lord, magbigay ng magpahayag, Panginoon, ng pag-ibig at pag-asa, Lord God. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Lahat po tayo makakaupo na. So, worship while waiting. So, ang mga panahon ng paghihintay ay kadalasang puno ng kawalang katiyakan. Tama ba yung sinasabi ng na habang naghihintay ka, parang it seems so hopeless kapag ka naghihintay ka. Especially when it comes to things na you really desire. Talagang kung ano yung dinidesire na puso mo, kung ano yung talaga yung pinakagusto mo, parang it seems na habang naghihintay ka, parang wala ng pag-asa na mapasakamay or magkaroon ng katuparan. Was there a time sa inyo, sa mga buhay natin, na while you are praying for something na talagang dinidesire mo, parang it took you yung patience mo, yung time mo, yung stress, and alam mo yon, yung strength, and yung kalakasan mo, ay parang unti-unti na niya siyang inaalis sa katawan mo. Ngunit itinuturo sa atin ni Habakuk na ang tunay na pagsamba ay hindi lang nakasalalay sa magandang kalagayan, kundi sa hindi nababagong karakter ng Diyos. Amen ba? So, number 1, mula sa verse 17, ang pagsamba sa kabila ng kabiguan. So, if you will notice sa verse 17, Pakita nga ako nung verse 17. Verse 17. Yan. So if you will notice, sinasabi nga sa salita, bagamat hindi namumunga ang puno ng olibo, lahat ng sinasabi dito ay negative. Hindi ito negative na kawalan. So ito ay negative in terms of when we are expecting na there is something na mag-grow, merong something na mapuproduce, merong outcome, merong action na nangyayari, and yet ito ang nagiging sitwasyon. Na ang sabi ay, bagamat hindi namumunga ang puno ng igos, hindi namumunga ang mga ubas. So ito lahat ay parang kabiguan. Hindi lang talaga siya parang kabiguan. Kabiguan na siya because nagtanim ka and yet wala namunga. Gusto mo mag-harvest? Wala kang ma-harvest. Ano pang anin mo sa isang bukirin na wala namang laman? Di ba? For example, sa isang
magsasaka, ilang days or ilang months bago mag-harvest ang isang magsasaka? I don't know kung 2 to 3 months. Most likely mga ganon. So 2 to 3 months. Nagsa-start silang magtanim bago pa magtag-ulan. So ano ginagawa nila? Nag-irrigate sila, ganyan-ganyan. So pagdating ng summer, kasi yung palay, madalas, talagang season ng tag-ulan. Pero pagdating ng summer, for example, sa probinsya ng Ilocos, prominent ang tanim ng tabako sa Ilocos. So pagka nagtanim sila summer, so ini-expect mo walang ulan. So tag-araw talaga, as in mainit, dire-diretso walang ulan. Pero pagka ang isang tabako kasi ay nabasa, kahit color green pa siya, di ba pagka nakita ka ng tabako, ano na siya, parang color brown, kasi dry na. So pagka time ng tag-init, so yung dahon na yun is color green. So tumataas siya ng hanggang lagpas, I think more than 5 feet yung itinataas niya para magkaroon siya ng mga leaves. So pag yun ay nabasa, pagka dumating yung time na lulutuin na siya, hindi ito luto ng gisa or luto ng sa kawali. Ang pagluluto kasi ng tabako is meron silang malaking oven. Parang kasing halos kunyari, ito, kasing laki ng bahay na mataas. So meron yung parang sinasabi ng chimenea. O diba? May chimenea siya. Parang meron siyang like ganon. Tapos, nandun niluluto yung tabako. So ipapasok mo lahat ng mga yun, yung mga tinusok-tusok mo na tabako. And then ipapasok mo siya doon sa parang malaking oven. So doon mo lulutuin. So pag ang tabako nababasa, nangingitim pagka in-oven mo na siya. So, imbes na makapag-harvest ka at kumita ka sa tabako na na-produce mo, kung yun ay nabasa, baliwala lahat ng pagod mo nung ikaw ay nagsimulang magtanim, magdilig. So imagine, hindi lang ito simpleng kasing laki lang ng ganito na lupa ang tinaniman mo ng tabako. Napakalaki. Napakalaki ng area na tataniman mo ng tabako just for you to receive or magkaroon ka ng income out of it. So kung nabasa yun, ano mangyayari doon sa tabako? Wala, hindi mo na siya mabebenta. In short, lugi ka. Ganon natin siya nakikita. So, most of the time, kahit sa buhay natin, pag ang na-produce habang tayo ay naghihintay, ay hindi ito katulad ng inaasahan natin. Ano ba yung usual natin nararamdaman? We will be disappointed. Diba? Kasi hindi ito yung outcome na ina-expect natin eh. Ay ina-expect natin, we have something to get, diba? Magkakaroon tayo ng gusto natin. Lord, gusto kong pumasa. Pero hindi ka pumasa. Lord, gusto kong magkaroon ng sasakyan, pero hindi ka na-approve na magkaroon ng sasakyan. So, madi-disappoint ka. Lord, gusto ko sumakay ng aircon na bus. Natawa ko ka nung isang araw. Sabi ko, babasa ako kasi gusto ko malamig. And yet, then here comes, pag akit namin ng bus, hindi lang medyo, nakaka-disappoint kasi hindi siya ganon kalamig. Malamig yung aircon na lumalabas. Pero syempre, dahil hapon, mainit. So ganon, parang madi-disappoint ka talaga. And kahit paano, malulungkot ka talaga at some point. Pero hindi yun yung pinapakita sa atin at sinasabi sa atin ni Habakuk. Ang sinasabi nga nito, nasusubok ang ating pananampalataya kapag ang mga pangyayari ay salungat sa ating mga inaasahan. Nasubok ba ang ating mga pananampalataya kapag hindi natutupad yung mga gusto nating mangyari? Ano sa pilagay natin? Tama ba? Na kapag ang mga inaasahan ay hindi natutupad, ang ating mga pagsisikap ay tila walang bunga.
God is inviting us na tunay na magtiwala sa Kanya. Ang pananampalataya ay nasusubok kapag ang mga resulta ay hindi ayon sa ating inaasahan. Kapag ba hindi ba natin na-achieve yung mga bagay na yon, nababago ba ang karakter ng Panginoon? Hindi. Our God, mananatili siyang Diyos. Ang ating Panginoon, mananatili siyang dakila, makapangyarihan. Taglay niya ang kalwalhatian, taglay niya ang kapangyarihan. Na kahit sa kabila ng ating mga pinagdaraanan, sa kabila ng ating mga disappointment, mananatiling Panginoon ang ating Diyos. Amen. Sino ba naniniwala na si Lord ay mabuting Diyos? Sabi nga ng awit, kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa lahat ng araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. So kapag ka na-disappoint ako, mababago ba ang karakter ng Panginoon? Hindi. Mananatiling Diyos siya. Mananatiling tapat sa lahat ng oras, sa lahat ng araw, kahit sa kaninong tao at kaninong anak niya, sa lahat sa atin, mananatiling Diyos ang ating Panginoon. Amen? Lahat ba tayo ay nag-amen at nagtitiwala sa Kanya? Andyan pa ba kayo mga kapatid? So sabi nga, hinarap ni Habakuk ang kabiguan, pagkawala at kawalan ng katiyakan. At dito, maraming dahilan upang siya ay mag-alala, ngunit hindi siya tumalikod sa Diyos. Hindi siya kailanman tumalikod sa Diyos. Amen? So sabi nga sa verse 17, ayan. Sa verse 17 na ito, lahat ng ito ay kung sakali ay hindi mangyari. Na kahit na mamatay, so imaginein mo even sa buhay ni Job. Sino nakakakilala sa atin kay Job? Meron ba? May nakakakilala ba sa atin kay Job? So imagine if you are in the shoes of Job. Na kinuha ng Panginoon sa kanya lahat ng kanyang kayamanan, lahat ng kanyang pag-aari, even ang mahal niya sa buhay ay nawala sa kanya, nanatili siyang tapat sa ating Panginoon. Amen? So, nandyan pa ba tayo mga kapatid? Andyan pa? Ha? Okay, amen. So, tumunod naman tayo sa number 2. So, sabi nga, ang pagsamba dahil karapat-dapat pa rin ng Diyos. Amen ba? Gaya nga na sinabi ko kanina, sabi ko na kahit sa anong sitwasyon, ang ating Panginoon ay mananatiling Diyos. Mananatili siyang makapangyarihan. Mananatili siyang dakila. Mananatili siyang taglay niya ang kalwalhatian. Amen? Dahil ang pinakamahalagang dahilan ng pagsamba ay hindi ang mga biyayang natatanggap natin, kundi ang Diyos mismo. Siya ay tapat, makapangyarihan at mabuti anuman ang ating pinagdaraanan. Ang pinakamahalagang dahilan ng pagsamba ay hindi kung ano ang ibinigay ng Diyos, kundi kung sino siya. Katulad ng nito, merong isang Kristiyano na dumadanas ng kahirapan. Sino ba? Lahat tayo nahihirapan, mga kapatid, di ba? Imagine niyo kahit sino, even ang mga mayayaman. You know what? Yung mga taong na merong comfortable lives, ay, sasabi nga natin, hindi sila nakaligtas sa buhay na hindi maganda. Meron ako kilala na matalino, mayaman siya, and yet hindi naging hindi perfect ang kanyang buhay. Hindi talaga perfect. Minsan nasa isip ko nga na,
buti na lang hindi rin ako katulad ng, yung kanyang buhay ay hindi katulad ng buhay na meron siya. Kasi kahit paano fortunate pa ako dahil hindi, kasi kapag nagkakwento siya na, marami akong drama sa buhay, mga ganun. Marami akong drama sa buhay. Hindi ako hindi ito yung typical na parang movie setting na magandang buhay. Kapag mayaman ka, wala ka ng problema. No. Ang realidad ng buhay, kahit may pera ka, mahirap pa rin ang buhay. Nakakilala ba kayo ng mga ganong klase ng tao? Yung mula sa kanilang panlabas na anyo, it seems like they are perfect. Parang they have everything and yet may part pa din sa buhay nila na hindi talaga binigay ng Panginoon perfectly sa kanila. Meron tayong mga challenges sa buhay. Hindi natin mayaalis yung mga kapatid because we are still living. May hininga pa rin tayo, kaya narito tayo sa mundong ito upang maranasan ang biyaya ng ating Panginoon, upang maranasan natin ang kanyang grasya. Sa pamamagitan ng lahat ng mga diraranas natin sa mundong ito. There will be good times, there will be bad times, but still our God is good. Amen? So ang sabi nga ni Habakuk, gayunman ako ay magagalak sa Panginoon. Sa linyang ito, pinili ni Habakuk na sumamba sa kabila ng kanyang kalagayan. Ang kanyang kagalakan ay nakaugat sa Diyos, hindi sa pagpapala, tagumpay, o kasagutan ng panalangin. Sabi nga, ang pinakamahalagang dahilan ng pagsamba ay kung hindi ano ang ibinibigay ng ating Diyos, kung hindi kung sino siya sa ating buhay. Amen? Karapat-dapat pa rin ang ating Panginoon. Bakit? The thought of nagising ka ngayong umaga is a blessing from the Lord. At gaya nga nasabi ko kanina, ang karakter ng ating Panginoon ay hindi nagbabago dahil lang sa mga circumstances at sa mga sitwasyon ng ating mga buhay. Mananatiling Diyos ang ating Panginoon sa tagumpay, sa kalungkutan, sa pagsubok, sa kasiyahan, ang ating Panginoon ay nanatiling Diyos. Amen. Huwag na po natin mga kapatid kalimutan na sa bawat oras at sa bawat araw ng ating pong mga buhay, ang ating Diyos ay mananatiling Diyos, period. Amen? Sa kahit na anong sitwasyon, dahil wala naman po tayong magagawa mga kapatid, kundi ang sambahin pa rin ang ating Panginoon. Sabi nga na mensahe nung isang araw sa pinuntahan namin, bilang isang Kristiyano at tayo, nalikha niya, tayo ay nilikha ng ating Diyos upang purihin at sambahin siya. Meron bang katapusan ang ating pagsamba at papuri sa ating Panginoon? Wala. Walang katapusan to mga kapatid. Ito nga ang ating training ground, itong mundo. Dito pala nagpupurit, sumasamba na tayo. Pagdating sa langit, ganun pa din ang ating gagawin. Non-stop na praise and worship sa ating Lord. Because finally, lahat tayo ay naroon na. Pero ang tanong, gaya nga natanong ko kanina sa mga kabataan, ang tanong, sa langit ba tayo mapupunta? Sa langit nga ba? Para marating mo ang langit, sa pagdating ng panahon, hindi lang paggawa ng mabuti sa mundong ito ang ating gagawin para tayo po ay maligtas. As long as you have Jesus in your life, kinikilala mo siya bilang iyong Diyos na tagapagligtas, at tayo po ay namumuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Tayo po ay namumuhay ayon po sa nasasaad po sa Biblia. Mga kapatid, nakakatiyak ang bawat isa na tayo po ay maliligtas. At tayo po ay makakarating po sa langit.
Kaya ngayon pala mga kapatid, hindi lang practicein, let's start our praise and worship dito sa lupa. Purihin ang ating Diyos sa lahat ng mga bagay na Kanyang ginagawa at sambahin natin ang ating Panginoon sa kung sino siya sa ating mga buhay. Nakakatuwa na talagang tayo po mga kapatid ay dinesign ng ating Panginoon upang sambahin siya. Yung inattendan nga namin, so tinuro niya na ang Levites ay dinesign, they are worshipers nung panahon nila. So, merong sets of family. Yung nakalimutan ko na yung mga pangalan nila. Dahil nga sa dami ng pangalan na minention ni sister nung araw na yon, sa dami ng pangalan niya, sabi ko, nalito na ako. So, meron si Levite, and then nagkaroon siya ng anak, and then yung mga anak niya, nagkaroon din ng anak, pero this generation, nagpatuloy yung generation nila as mga worshipers. And then pagdating do sa third generation, nag-stop doon. Yung trail, yung tawag dito, yung lives nila as worshipers sa simbahan. And then, nag-stop doon. Pero hindi tumigil doon si Lord. Pagdating sa next generation, yung mga anak nitong third generation na to, nagkaroon na ng anak. So pagdating doon sa fourth generation, na-revive yung family nila as worshipers. You see? Na hindi natatapos ang buhay natin hindi natatapos yung buhay natin bilang mananampalataya at bilang worshipers ng ating Panginoon dahil lang tumigil dito sa isang generation na ito. Hindi inalaw ni Lord na tumigil yon dahil lang merong hindi maganda sa kanila. Kundi pinagpatuloy pa din, dinala sa sumunod na generation. Paano pa kaya tayo mga kapatid na namumuhay dito sa mundo? Lahat po tayo ay pinanganak upang purihin at sambahin ang ating Panginoon. Wala nang iba pa. Amen? Naniniwala ako na sa kahit na anong sitwasyon, kahit talikuran natin, hindi tatalikuran si Lord kahit talikuran natin kung ano talaga yung nakadesign para sa atin. Nakadesign na buhay na ginagawa ni Lord para sa atin. Lagi niya tayong ibabalik sa kung ano ba talaga yung gusto natin. Kahit anong takbo mo, kahit anong bilis mong tumakbo, or kahit anong talikod mo, kung ito ang calling mo at kung ito yung buhay na nakadesign para sa'yo, siya pa rin ang magiging buhay na nakatalaga at siya rin ang magiging kabuhayan mo. Amen? Purihin ang ating Diyos. Amen, mga kapatid, purihin ang ating Diyos. Ayan. So ano bang dapat ang ating gawin habang naghihintay? Ano ba nga dapat ang gawin natin? Una ay magpatuloy at pangalawa, sambahin ang Diyos. Magpapatuloy. Sabi nga, mag-pray. You pray and you pray until the Lord answered your prayers. Pero hindi ang prayer at hindi habang naghihintay ka, tumitigil ka na. Saan ka ba nakakita na may pumasa sa exam? Pero milagro, hindi siya nag-aral. Meron bang ganon? Ano to, stock knowledge? No, mga kapatid. Ang lahat na pumapasa sa exam ay nag-aaral ng mabuti. Pag ikaw ay pumasa dahil wala kang ginawa, ibig sabihin ay ikaw ay nangopya. So masama pa din. Di ba? Masama pa din. Pero ang tunay at totoo at tamang gawa na habang ikaw ay naghihintay, meron pa ring pagkilos. Nagpapatuloy. Kasi hindi pwedeng tumigil ang buhay natin dahil lang sa nakaranas tayo ng kabiguan. Hindi pwedeng tumigil ang buhay natin dahil hindi lang sinagot ni Lord yung mga gusto natin.
Tandaan natin na merong greater plan pa rin ang Diyos para sa buhay natin. Kung hindi niya tinupad yung plan A mo, pero ang plan C pala ni Lord ang gusto. Mapipigilan mo ba na kumilos si Lord sa buhay mo dahil lang sa hindi ito yung gusto, hindi ito yung buhay na gusto mo, hindi ito yung outcome na gusto mo? Hindi naman titigil si Lord dun eh. Lahat po tayo mga kapatid, let us all remember that God has something in store for us. Better. No, not better, but best para sa ating mga buhay. Wala namang hinahangad sa atin ang Diyos, kundi ang buhay na maganda, buhay na masagana, buhay na kasiyasiya. Amen? Sino ba naniniwala doon? Sa sinasabing, sa mensahe na lahat tayo ay magkakaroon ng isang buhay na masagana at kasiyasiya. Lahat ba kayo? Nagtitiwala ba kayo? Ginagawa nyo ba yung daily na, ang tawag dito, yung daily private time with the Lord? Yun lang. Nawala na. Mga kapatid, ang lahat sa atin ay dapat nagkakaroon ng private time sa ating Panginoon. Sino nakakalam kung bakit? So lahat tayo babalik ulit sa private time with the Lord. Kasi sa ating oras, sa pagbibigay natin ng oras sa ating Panginoon, while we are having our intimate time with the Lord, duroon yung katugunan ng ating Panginoon sa ating pagbabasa ng salita niya. Lahat ng pagbabasa natin, once we wake up in the morning, nakasalalay ang gagawin natin base sa kung ano ang tinanggap nating mensahe sa ating Panginoon. Just like what Jesus ginawa noon time na siya pa po ay nabubuhay. Every day, kahit siya man ay pagod sa kanyang ministry dito sa lupa, lagi pa rin siya nagkakaroon ng private time with the Lord. Lagi siya may intimate time with the Lord. Kasi nga sabi nga sa salita, lahat ng ito, lahat ng kanyang plano, lahat ng kanyang gagawin ay nakasalalay sa mensahe ng ating Panginoon sa Kanya, ng Panginoong Ama. So lahat ng ito, mga kapatid, ay magkakaroon ng sense kung tayo po, mga kapatid, ay una, magtitiwala sa ating Panginoon. Habang po tayo ay tumatanggap ng Kanyang salita, habang tayo po, mga kapatid, ay tumatanggap ng Kanyang mensahe. Pangalawa, habang tayo po ay nagpe-pray, lagi natin pinapanalangin ng mga bagay na yon, patuloy po tayo magtiwala sa ating Panginoon. Wala po tayong superpowers, mga kapatid, para gawin lahat ng imposible. Tanging si Lord lang ang makagagawa ng imposible. Amen? Amen? Sino ba nagtitiwala sa ating Panginoon? Sino nagtitiwala na makakakain siya ng masarap na ulam mamayang gabi? Amen? O, di ba? Kayo nga, ito nga, simpleng ulam. Simpleng dinner. Makakakain ka ng masarap mamaya kasi nagtitiwala ka kay Lord na mamaya masarap ang ulam natin. Ulam lang hindi ka. Kasi yung kanin, given yon. Given yung kanin. Yung ulam, syempre, base pa rin sa kung ano inihain. Pero magiging expectant ka na today, because this is Sunday, masarap ang ulam. Diba? Kasi ako nakakakain lang ako ng masarap na ulam pag nasa bahay lang ako. Yes, kasi pag nasa Makati ako, medyo tipid-tipid tayo, mga kapatid, kasi mahal ang pagkain doon. So, wag po natin, mga kapatid, kalimutan na ang Diyos, kaya lagi ko iniulit, ang Diyos, hindi kailanman magbabago. Ang karakter ng ating Panginoon na hindi kailan magbabago sa kahit na anong circumstances ng ating buhay dahil siya ay ating Panginoon. Amen? Hindi lang po nababase po ang ating pananampalataya sa ating Diyos sa panahon, kundi sa lahat ng panahon, si Lord ang ating sandigan, si Lord ang ating maaasahan. Amen? Meron na bang mga instances na may mga days
at may mga prayers tayo, and while we are waiting, tinugon tayo ng Diyos, and yet, hindi ito yung naging sagot ng ating Panginoon. Meron ba? I'm sure lahat tayo ay nakaranas na ng ganitong klaseng sitwasyon na lahat po tayo ay nanalangin, nag-expect, umasa, naghintay, and yet sa dulo ng proseso, hindi ito yung tinugon sa atin ni Lord. Lahat tayo mga kapatid. I believe everyone, even sa ating sa mga kasama natin online, lahat po tayo ay nakakaranas din ng ganitong klase ng sitwasyon. Ngunit wag tayo mabahala mga kapatid, dahil si Lord, tapat ang ating Panginoon. Amen. Sabi nga sa awit kanina, we are trading all our, ano yan? Trading our sorrows, trading our sickness, pain, at inilalatag mo ito kay Lord para sa kanyang kaluguran. Kasi nga naman, bakit ka nga naman lalapit sa Panginoon na matutuwa ka na? I mean, yes, meron tayong joy sa ating mga sarili, pero ganap ang kagalakan natin kung lahat ng bigat ng buhay natin, lahat ng pinagdaraanan natin, ay nilalatag natin sa paanan ng Diyos. So once na nilatag mo ang lahat ng ito sa Kanya, mga kapatid, huwag mo nang bitbitin. Sabi nga sabi sa mensahe, for His yoke is easy and His burden is light. Tama ba? Na pag ikaw ay nasa presensya ng Panginoon, nandun yung kagaanan ng loob, nandun yung kagaanan ng buhay, nandun ang kapayapaan. Sino sa inyo ang nakaranas ng ganun? You were crying, you were weeping, and yet nandun yung presensya ng Panginoon to the point na pinatigil ka na niyang mag-weep. Meron na ba nakaranas sa inyo ng ganon? Hindi lang to basta umiyak. You are weeping. Kasi syempre nasasaktan ka. And yet, nandoon naramdaman mo ang presensya ng Diyos para sabihin, anak, tumigil ka na. Hindi ganon. Anak, itigil mo na, ako na ang bahala. Di ba kay sarap sa pakiramdam, nasasabihin ni Lord sa atin na, anak, ako na ang bahala. Basta ibigay mo sa akin kung ano yan. Amen? Habang naghihintay, nandun yung pagtitiwala mo, nandun yung pagsamba mo, dahil siya ay Diyos. Nananalangin ka na ikaw ay gumaling. Kasi nga, nagtitiwala ka at sinasamba mo ang Diyos na nagpapagaling. Amen? Nananalangin ka na may pantuition, nananalangin ka may pangkain, nananalangin ka may pera na laman ang bulsa mo. Dahil dahil ang Diyos ay ang Diyos na nagpo-provide. Amen? Sino ba naniniwala ng Diyos na nagpo-provide? Amen. So nanalangin ka na ikaw ay iligtas ng Panginoon sa kung saang anong sitwasyon ka na naroon ngayon. Sa devastation, sa lungkot, sa depression. Dahil naniniwala ka na ang Diyos dahil ang Diyos ay nagliligtas. Amen? So, hindi na babago yun. Hindi na babago ang karakter ng Diyos dahil lang ikaw ay disappointed, dahil ikaw ay nakakaranas ng hindi maganda. Nananatili at nagniningning ang karakter ng ating Panginoon dahil siya ay Diyos. Yun ang tinuturo po sa atin, mga kapatid, na sa kahit na anong sitwasyon, gaya nga ng sabi ng mensahe, gayon man. Nakita niyo yung salitang gayon man?
Kaya nga sinabi doon ni Habakuk, gayon man. Di ba may bagamat? Nakalimutan ko na yung term nyo sa Filipino yung ganong klase ng word. May bagamat, meron siyang gayon man. Dahil alam niya na guaranteed yung faith, guaranteed yung na mararanasan niyang kagalakan dahil siya ay mayroong Diyos. Amen? Amen? Nandiyan pa ba kayo? Amen. So, mga kapatid, wag po kayo mawala ng pag-asa. Our Lord is so good. Hindi niya tayo pababayaan. Naniniwala ba kayo na hindi tayo pababayaan ng Diyos? Naniniwala? So, nagtitiwala din kayo na sa mga susunod na araw, mararamdaman ninyo at mararanasan ninyo ang presensya ng ating Diyos. Kahit hindi maganda, mga kapatid, magtiwala po kayo sa Panginoon dahil si Lord ay lagi nating kasama. Kasama natin ang Diyos, hindi ako malulunod, hindi ako matatakot dahil mahal tayo ng ating Panginoon. Amen? So sa ating pagtatapos, sa panahon na mahirap ang sitwasyon, ang tanging tugon ng ating paghihintay ay ang sambahin ng ating Diyos. Wala nang iba pa, mga kapatid. That's all we can do sa ating mga buhay. Habang tayo po ay nagpapatuloy, lagi natin gagawin ay sambahin ang ating Diyos. Ito ay ang pagkakataon upang tayo ay lalo pang umasa at magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Tigit sa lahat, anuman ang tugon ng Diyos, sambahin natin ang Diyos dahil wala nang hihigit pa sa kanyang biyaya. Amen. Are we excited, mga kapatid? Excited ba tayo na tanggapin yung biyaya ng ating Diyos? Excited ba tayo na habang po tayo ay naghihintay, merong isang biyaya na darating na higit pa sa inaasahan natin? Diba? God is so good, mga kapatid. God is so marvelous na kaya niyang gawing exceptional ang mga bagay na ine-expect mo lang ay isang ordinary. Ordinary, yung pinagpe-pray natin para sa Panginoon. Pero ang kaloob ng ating Diyos ay extraordinary. Amen? So let us be all expectant sa blessing natin, Panginoon. Let us all worship our Lord while we are waiting. Wala nang ibang tugon na tayo pwedeng gawin kundi ang ating sambahin ng ating Panginoon. Amen? Nagagalak po ako sa araw na ito dahil kayo po ay aking kasama ngayon. And I hope yung mga kasama din po natin online ay nakatanggap din po ng biyaya po galing sa ating Panginoon. Kaya tayo po ay magpatuloy sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Magpatuloy tayo sa ating pagsamba sa Kanya at magtiwala po tayo na may gagawin ang Diyos sa ating mga buhay. Amen? So lahat po tayo manalangin, purihin ka aming Panginoon at sambahin ang ngalan mo, Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, sa hapon na ito. And Lord, kami po ay nagpapasalamat dahil sa patuloy na pagpaparanas mo sa aming Panginoon ng iyong kapangyarihan at ng iyong, hallelujah, ng iyong presensya sa amin, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya mo. Maraming salamat sa pagpapala mo. Maraming salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Lord, give us a heart that is wanting kundi ikaw lamang po, Panginoon. Yung puso, O Diyos, na nagagalak that every time, Lord, na may ginagawa ka sa aming mga buhay, nandoon pa rin, Panginoon, yung kagalakan namin, O Diyos, na kahit na anumang sitwasyon, nandyan ka para sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa grasya mo. Maraming salamat din po, Panginoon, sa iyong awa, na kahit kailan, Panginoon, ay nariyan upang kami, Panginoon, hallelujah, ay kami ay malapitan. At kami, Panginoon, ay iligtas, O Diyos, sa kahit na ano pa mang sitwasyon. Alam namin, Panginoon, na ikaw po ay katangi-tangi at wala nang iba pa kundi ikaw ang tunay na Diyos. Kaya, O Lord, na sa aming paghihintay, while we are patiently waiting for answers, so Lord, na aming ipinapanalangin sa iyo, turuan mo kaming, hallelujah, maghintay na may kagalakan sa aming mga puso.
At habang kami, Panginoon, ay naghihintay, ay magkaroon din po kami, O Diyos, ng kagalakan at Lord, magkaroon din po kami, Panginoon, ng isang buhay na tangi ang nais lamang ay mabigyan ka ng kalwalhatian at sambahin ka sa lahat ng oras. Salamat po, Panginoon. Alam namin, O Diyos, na sa aming paglapit sa iyo, naroon, Panginoon, ang katugunan, naroon, Panginoon, ang pagtanggap. Lord, kami po ay habang buhay na magtitiwala sa iyo at habang buhay na magkakaroon ng pag-asa dahil ikaw ang aming Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa iyo po lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Ate Joanne. Natutunan ba? Natuto sa araw na to? Amen? Amen. So, our topic, to add lang, our topic is more about sa pananalangin, sa mga desire, sa mga kagustuhan, wants and needs natin sa Panginoon. Siyempre, ito yung mga time na naghihintay lang tayo. Ito yung mga time na after natin mag-pray is sometimes hindi natin alam yung gagawin natin. Sometimes hindi natin alam kung bakit gustong-gusto nating sagutin agad ni Lord yung mga panalangin natin. Pero one thing na sinasabi sa atin ni Lord sa araw na to is while we wait for all those answers is dapat magpuri tayo sa Panginoon. Despite of the outcome, despite na gusto mo man yung maibigay sa ni Lord or hindi. Kasi may mga time na ganyan eh. Aminin man natin sa hindi, ang bawat isa sa atin is merong standard. Merong standard even towards God. Standard dun sa kagustuhan na ito yung gusto kong kasagutan na makuha mula kay Lord. Pero yung gusto natin is iba sa gusto ni Lord. Yung plano natin is iba sa plano ni Lord. Kaya despite of the outcome, anuman ang kasagutan ni Lord sa atin, dapat tayo ay magpuri, dapat tayo ay magsamba sa Kanya, hindi lamang dahil nararapat siya na papurihan, because that is what we are made to be. Okay? Tayo ay nilikha ng Diyos upang magbigay ng papuri sa Kanya. At dapat ang buhay natin ay maging isang papuri din sa Panginoon. Amen? And also, while waiting, ano yung sinabi ni Pastor Mark last time? Do not just trust on His ability, trust also on His timing. Amen? Hindi natin alam kung kailan, hindi natin alam kung paano ibibigay ni Lord yung mga kasagutan. Ngunit habang naghihintay tayo, maniwala tayo na ibibigay ni Lord. Maniwala tayo dun sa timing na ibibigay sa atin ni Lord. Sabi nga ni Ate Joanne kanina, ang gusto natin is plan A, pero ang ibinigay is plan C. Kahit plan C yung binigay, ano ba yung binibigay sa atin ni Lord? Maganda or hindi? Mabuti or masama? Mabuti pa rin yan. Kahit iba yan sa plano natin, even whether it is plan A, plan B, plan C, to plan Z. Kahit anong letter pa yan, ang ibibigay sa atin ni Lord is guaranteed na mabuti, makakabuti, at guaranteed na makakapagbigay ng kaginhawaan ng blessing sa atin. Amen? So while we wait, we worship God. While we live in this world, we worship God. Dahil pag-akit natin sa langit, pagdating ni Lord, wala tayong ibang gagawin, kundi ang magpuri at magsamba lamang sa Kanya. Amen? Kaya dito pa lang gawin na natin. Dito pa lang gawin na natin yung mga bagay na gagawin natin sa darating na panahon pag-akit natin sa langit. Amen? So next week will be our last youth service this month kasi naudlot tayo eh. Dapat ang youth service natin this month is August 9 and 23. Pero dahil hindi tayo nagkaroon ng youth service on last August 9, sinunod na natin August 23 and then August 30. Amen? Kaya
kung yung mga nandito, hopefully makasama ulit natin kayo next week. Kuya Aaron, Kuya Yuri, Lay, at yung iba pa na hindi natin kasama na malay natin nanonood ng online, hopefully makasama natin sila dito sa ating sanctuary, dito sa ating church ng personal. Amen? Ipag-pray natin sila. Pag-pray natin na talagang sagutin ni Lord na ang ibigay nilang kasagutan sa atin, sa invites natin, ay oo at walang pagdadalawang isip. Amen? Sige po, tayo po lahat ay tumayo para po sa ating pangukas na panalangin. Sa closing prayer natin. Let's pray po. Father God, maraming salamat, Panginoon, sa natapos po naming service. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Ate Joanne, Lord God, na inyo pong ginamit, Panginoon, upang maihatid sa amin ang iyong mensahe. Salamat, Panginoon, sa bawat buhay ng mga kabataang naririto sa mga oras na to, Father God. At dalangin nga po namin, O Diyos, sa mga dadaang mga araw, Panginoon, ay tunay na samahan niyo po kami. Tunay niyo nga po kami turuan, Panginoon, kung paano mamuhay nakagaya mo po, Father God Jesus. At tunay nga, O God, hallelujah, na sa aming pansamantalang paghihiwalay, kayo nga po ang siyang mag-ingat sa bawat isa, Panginoon. At hallelujah, Panginoon, sa mga mag-aaral, sa mga magkatrabaho, Father God, ay kayo rin po ang siyang magbigay ng kalakasan, ng wisdom, at ang knowledge, Panginoon. At tunay na pagpalain niyo nga po, O Lord, ang inyong mga anak, nang sa ganun, O God, ay maging pagpapala rin po sila sa bawat taong makakasalamuhan nila. Maraming salamat po, Father God. Ang lahat ng ito ay aming pong itinataas at idinadalangin, Panginoon, sa iyong mataas na pangalan. We pray. Amen. In Christ alone, I put my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. I put my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, my source of strength, my source of hope, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon, ipakita niya nawa ang kabutihan at awa sa inyo, at malugod nawa ang Panginoon sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Sa iyo namin inaalay ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagdakila at pagluwalhati sa ngalan ng Diyos Ama, Anak at Banal na Espiritu magpasawalang hanggan. Amen.